Okay, magandang umaga po sa ating lahat at eto, pag-usapan natin itong si Rimulya, okay? May mga statement itong si Ombudsman Rimulya sa nagta-trending ito sa social media. At tayo po ay magre-react dito kasi hanggang ngayon hindi po nagbabago itong si Rimulya. Hindi pa natuto ba na iba itong si Rimulya sa lahat ng naging ombudsman na nagdaan dito sa Pilipinas. Si Rimulya, kilala natin na mahilig talaga magpa-interview ng media. Halos araw-araw. So, yun po ang tinatawag nating kaibahan ni Rimulya. Kasi noong mga nagdaan na mga ombudsman ay halos nga hindi nagpapakita sa mga mainstream media, sa mga interviews, no? Because nakatatak na yan, ang ombudsman ay meron po silang reputasyon na sila po ay hindi namumulitika, sila po ay fair in judging, at higit sa lahat, sila yung final arbiter, yung, ay hindi pala, ang ombudsman ay, hindi pala final arbiter kasi nag-iisip kasi ako ng Supreme Court. Ang ombudsman is, sila yung kumbaga, tig-neutralize, ika nga, no, sa away politika. Wala nga, sila po ay known para, hindi nakikialam sa away politika. Ganun na lang. Yun po ang sa pagkakaalam nating lahat sa bansang Pilipinas na patungkol po sa ombudsman. Okay? Neutral, walang kinakampihan, at sila lamang po ay sila yung doon po ginagawa sa ombudsman ang mga kaso ng mga government officials. Ngayon, itong si Rimulya ay nagkataon na tinanong siya patungkol dito kay Senator Bato de la Rosa. Alam natin na itong si Senator Bato de la Rosa ay absent, hindi po nagpapakita sa Senado. Kasi nung pumutok yung balita, galing rin kay Rimulya na meron ng ICC warrant na nakahanda kay Bato. Okay? At tinanong siya ng media, kumusta na si Bato de la Rosa? Alam ba ninyo ang whereabouts ni Senator Bato? Tinanong itong si Rimulya ng mga media. Sabi ni Rimulya, patuloy naming tinitrace itong si Bato. Imagine that one, ha? Ombudsman ka. Dapat neutral ka. Hindi ka nangingialam sa away politika. Pero, tinitrace mo si Bato kung saan pumupunta si Bato. Alam nila. Patuloy raw nilang tinitrace si Bato. Bakit ninyo tinitrace si Bato? Na wala pa mang nakarating na warrant of arrest galing sa ICC. Pangalawa, ang ICC po ay walang jurisdiction sa bansang Pilipinas. Okay? Bakit ninyo tinitrace? Kung tutuusin nga, si Bato ang kakampihan ninyo, hindi yung ICC. Sorry if nabanggit ko ay ICI, hindi ICI, ICC, ha? So mamaya, i-explain natin yan. Atin mo nang pakinggan ang video na mismo sinabi yan ni Rimulya, okay? Pangalawa nating pag-uusapan ay itong sinabi ni Rimulya pa rin, no? Na kaya raw si Bongbong Marcos gumawa siya ng ICI. Ang ICI, iba ito sa ICC, ha? ICI naman ito, Independent
Commission on Infrastructure, ICI. Kaya raw si Bongbong Marcos nag-create ng ICI dahil raw dito sa flood control anomaly, di ba? Dahil inactive raw ang ombudsman. O, sino mang anong ombudsman nung time na yun, di ba? Hindi pa ombudsman si Remulla at that time noong ginawa ni Bongbong Marcos itong ICI. So ngayon, na si Remulla ang ombudsman na, active na raw ang opisina ng ombudsman kasi siya na yung nagdala eh. Di ba? So, meaning to say, kung meron ng ombudsman, useless na ang ICI. Yan ba ang ibig mong sabihin? Buwagin na natin ang ICI, Remulla, kasi nandyan ka na. Di ba? Sige, mamaya, atin ring panoorin yung video na yan sa sinabi niya at magre-react tayo dyan. Last but not the least na ating panoorin ay itong si Attorney Harry Roque nag-react na po dito sa ginawa ni Bongbong Marcos. Na inangkin niya na itong Bukana Bridge ay gawa ito at ligasiya ito ni BBM. 'Di ba na sa mga bangag vloggers at mga loyalista nagmamayabang sila na sinimulan raw ito ng 2023 ng BBM administration tapos natapos ngayong 2025 sa panahon ni BBM. So, may right at may karapatan raw itong si BBM para angkinin niya yan. At hindi pa talaga nagpapasalamat sa China. Pero kung sa version po ni VP Sara ay sinabi doon sa 2018 pa ha, 2018 pa sinabi ni VP Sara yung video. Nung panahon ng tatay niya, mayor pa si VP Sara ha, may video po galing kay VP Sara nagpapasalamat sa China dahil nag-donate, funded itong Bukana Bridge na gagawin ng China, contractor ng mga Chinese, at nagpapasalamat sa bansang China under the administration of President Rodrigo Roa Duterte. So walang lusot si BBM doon. Ebidensya yun eh. Okay? So, pakinggan natin ang explanation ni Attorney Harry Roque patungkol dyan. May say, itong si Attorney Harry Roque, may karapatan po magkomentaryo itong si Attorney Harry Roque kasi po, he was the spokesperson of former President Duterte at that time. Alam ni Attorney Harry Roque ang mga events, programs, projects ng Pangulong Duterte. Okay? So, yun po ang ating lilinawagin ngayong araw na ito. Importante po itong makomentaryuhan at mareaksyonan natin. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Unahin muna natin itong sinabi ni Remulla patungkol kay Bato de la Rosa. Okay, play natin yung video. Ano yan? In due time yan, maunawaan ng taong bayan. Follow up lang kay Diskaya, Ombudsman. Andito pa sila, hindi pa naman sila nakakaalis. Si Curly is still in detention sa Senate. Si Sara is in Pasig. Okay. So, ano natin yan? Pinapasurveillance na natin. Another, ibang topic naman, dun sa ICC, warrant of arrest kay Senator Bato. May idea kayo, sir, kung bakit hindi pa ito na-implement? I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwedeng sabihin. Okay. Pero meron, sir. Imagine alam niya
na may paparating na warrant of arrest galing sa ICC. So tinatanong siya ngayon ng media na ano na ang status nito, sir? Okay? Ano na ang status? Meron ba talaga o wala? Parang ganon po ang tanong ng media. Pero anong sagot niya? Sabi niya, meron pong mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin. Yan ang sabi niya. Meaning to say, inanalyze ko ito eh. Sabi ko, bakit hindi niya pwedeng sabihin? Yan ang tanong. Bakit merong mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin? Na alam niya na merong warrant of arrest. Sa tingin ko totoo na merong warrant of arrest. Ang tanong, bakit hindi sinasabi ni Remulla kung nag-exist ba yan? Paparating na ba? Kailan ito darating? O hindi ito darating? O wala talagang warrant of arrest. So, lahat ng option i-consider natin. Meron ba? Wala ba? Kailan? Matagal pa ba? Darating pa ba? O malapit na? Maraming options tayong pwedeng Bakit hindi niya sasabihin? Sa tingin ko this is my own opinion. Remulla, ito yung na-register kaagad sa utak ko. Hindi mo sabihin, tatanong ako kaya ba Remulla hindi mo sasabihin para walang alam si Bato de la Rosa? Kasi ganito kung sasabihin ni Remulla, example alam na ni Remulla na nandyan na po yung warrant of arrest. Hindi niya pwedeng sabihin kailan. Example, alam ni Remulla na darating yung warrant of arrest. Example lang ito hindi ito totoo. Like for example, December 18 ito darating itong warrant of arrest ni Remulla, ni Bato de la Rosa from ICC. Hindi niya pwedeng sabihin. Example lang bakit hindi mo pwedeng sabihin? Para hindi makapaghanda si Bato? Para mahuli si Bato? 'Di ba? So, meaning to say, kinakampihan mo ang ICC. Tumutulong ka sa ICC na hindi mo pwedeng sabihin kung ano ang mga information patungkol dito sa warrant of arrest para successful ang paghuli ninyo kay Bato? Yan ba ang ibig mong sabihin, Remulla? Nagtatanong kami Kasi kung yun po ang itinutukoy mo na ayaw mong sabihin itong warrant patungkol po sa update dito sa warrant of arrest ni Bato, so halatang halata, tumutulong ka sa ICC. Ang ICC, walang jurisdiction sa bansang Pilipinas, Remulla. Ombudsman ka. You must be neutral. Wala kang kakampihan. Pero dito, kinakampihan mo ang ICC. So, is it correct na sasabihin ng taong bayan na ikaw ay namumulitika? Nakakahiya ka, Remulla, if ganun. Okay? Kasi sa totoo lang, Remulla, kung tunay kang effective na pagiging ombudsman, sasabihin mo kay Bato. At sa totoo nga lang if tunay kang may puso sa bansang Pilipinas, Remulla, mas kakampihan mo si Bato de la Rosa. Pero in this case, parang mas masaya ka pang mahuli si Bato de la Rosa. Bakit ko sinabi yan? Kasi Pilipino si Bato. Ikaw, Remulla, ombudsman ka, Pilipino ka rin. You serve in the pleasure of this government, this nation, itong bansang ito. You serve in the pleasure of the taong bayan. So what do I mean by that? Uunahin nyo ba ang mga dayuhan compare kay Bato? Sige raw, baliktarin natin ang sitwasyon, Remulla. Ikaw yung
senador, may warrant of arrest ka sa ICC. Tapos ako ngayon, si Ombudsman Bato de la Rosa. Sasabihin ni Bato, hindi ko pwedeng sabihin yung warrant of arrest na yan. Hindi ako pwedeng magsabi. Kung tutuusin pa nga, dapat mong, kung ano man ang sikreto ng ICC, ibubulgar mo. Tulungan mo si Bato. Kasi Pilipino yan. 'Di ba? Pilipino si Bato. May gumagana po tayong judicial system. Ikaw bilang ombudsman, 'di ba? Supreme Court. Gumagana po ang justice system natin. Hindi po kailangan natin ng ICC. Okay? Kung may reklamo kayo kay Bato, dito natin ikakaso si Bato. Kung dapat nating ikulong si Bato na meron siyang kasalanan sa bansang ito, ikukulong natin sa Pilipinas, hindi po sa ICC. Kaya, no wonder, Remulla, ang daming galit sa iyo ng mga taong bayan. Why? Because nafe-feel naming taong bayan na mas kinakampihan po pa ang mga dayuhan kesa nitong senador pa natin, ha? Hindi yan ordinaryong tao si Bato. Senador pa yan. Now, how much more? Kaming mga ultimong mga taong bayan na wala kaming ranggo sa gobyerno. We are ordinary people. If merong dayuhan na sasaktan kami o kikidnapin kami ng mga dayuhan, ganun ba ang gagawin mo, Remulla? Mas kakampihan nyo pa yung mga dayuhan? Oh. Ordinaryo people. Senador nga, hindi nyo kinakampihan. How much more kami? This is a disaster, Remulla, sa totoo lang. Kung, masakit isipin man, pero yan ang katotohanan. Mag-real talk tayo, Remulla. Okay? Yun po ang nafe-feel namin. Kung tatanungin ka ng media, Sir, kumusta na ang warrant of arrest ni Bato? Kasi ikaw man ang nagsabi niyan na merong warrant of arrest. Kailan ito darating? Oh, darating pa ba ito? Sasabihin niya, meron po ang mga bagay na hindi ko dapat sabihin. Yan ba ang tamang sagot? Di ba? Kung ako, kung matino ka na ombudsman, ito dapat ang sasabihin mo, Remulla. O i-coach pa kita, patungkol po dyan, if meron akong nalalaman, sasabihin ko kaagad. Kasi, pinapaboran po natin ang mga Pilipino. Itong mga dayuhan na ito, nire-respeto natin yan, pero mas poprotektahan natin ang seguridad ni Bato de la Rosa, especially na siya po ay senador, at kakausapin natin ang ICC kung meron ba silang legal matters para mahuli si Bato. Ganon, di ba? Kasi ombudsman ka. Neutral ka. So ang ibig kong sabihin, papakinggan natin ang ICC, papakinggan natin ang side ni Bato, let's do this in a legal matter. Na, di ba? Hindi yung meron pong mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin. O parang tinatakot mo si Bato niyan. Di ba? Did you get what I mean? Ganito ba ang mga gobyerno natin ngayon? Is this the kind of ombudsman, gobyerno, na sana ito yung mga taong kakampi sa atin kung merong mga dayuhan na mag-enter dito sa Pilipinas, pero sila pa yung tumutulong. It's a disaster. Oh, patuloy. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang. Ulitin natin, ha? Kung ano ang tinatanong ng media. Implement? I can only say it after. Nagtatanong siya na kailan raw i-implement o matutuloy pa ba? Ito yung sagot niya. Ibang topic naman dun sa ICC, warrant of arrest kay Senator Bato. May idea kayo, sir, kung bakit hindi pa ito na-implement? I can only say it
after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwedeng sabihin. Sasabihin raw niya kung naganap na yung paghuli ni Bato. Okay? So mayroon siyang alam, di ba? Okay. Pero meron, sir. Meron. Pero may mga bagay ako hindi pwedeng. Merong warrant of arrest. Yan ang ibig niya sabihin. Meron. Pero may mga bagay akong hindi pwede sabihin. Di ba? Ganyan siya ka. Ito, I'm sorry, Rimulya, kung tatawagin kitang ganito, ha. Ganyan siya ka-demonyo. Di ba? Demonyo yung tawag mo dyan. Why? Kasi may away ang mga Duterte at mga Marcos. At siya, nakaposisyon siya na pumapanig siya sa Marcos. Sinong nag-appoint niya? Si Marcos. Sinong kalaban ni Marcos? Si Bato de la Rosa. Di ba? Gets niyo ang aking ibig sabihin? Ayaw niya. He will not give a hint na kailan para mahuli si Bato. Ganun ba? Nagtatanong kami, ha? Sabihin. Yun lang. I can limit myself to that. Pero hindi pa po sir si Sen Bato sabihin. Andito ba naman yata? He's supposed to be in Pampanga. Is he alam nga niya, ha? Nasa Pampanga raw si Bato. also under surveillance currently or wala? We're tracing his whereabouts. Tinitrace lang na raw nila si Bato ang kanyang whereabouts. Meaning, minomonitor nila si Bato kung nasaan. Okay? Anong ibig sabihin mo dito? Kasi tutulungan mo ang ICC kung in case na i-implement na yung warrant of arrest? O gagayahin nyo yung ginawa ninyo kay Duterte? Na bigla ang dinakip nyo, kinidnap, yan ang sabi nila, kinidnap sa airport? Okay, guys. Okay? Thank you. Thank you. May kasi pabol passport ni Zaldico na I have to check with the court and the DFA. Kung napakasan na ng court yan, sandali lang yan. Okay. Thank you, Ombudsman. Di ba? So, ay nako. Kawawang Pilipinas. Sa totoo lang. Ito naman. Si Rimulya pa rin ang topic natin. Okay? Bakit create ni BBM ang ICI? Bakit tinayo ni BBM ang ICI? Ito. Ito ang sagot ni Rimulya. The purpose of the ICI, that's why it was created, is because at that time, we had a very inactive ombudsman's office when that was happening. It was vacant and it was not an active office for a long time. By the time that we hire 60 to 70 lawyers within the next 2 months, there may be no need for them to exist anymore. The purpose of the ICI... di ba? Nakakatawa nga ito eh. Kasi sabi niya, kaya raw itinayo ang ICI. Imagine ombudsman siya, pero the purpose, why we created, akala ko nga si Bongbong Marcos ang nag-create ditong si ICI. Bakit sinali niya why we created? So isa ka pala sa utak nitong paggawa ng ICI, Rimulya. Why we created ICI? Isa ka pala sa mga utak. Bakit naging ombudsman ka? Na ang isang ombudsman, hindi yan sana papanig sa presidente o kahit kanino man. Pero ang sinabi mo dito, why we created ICI? Sabihin nito, kakampi mo ang presidente sa paggawa ng ICI. Kung tutuusin nga, hindi ka makikialam dyan sa ICI na yan. O sige, let us say, independent yung ICI na yan. Ikaw rin as ang ombudsman, independent ka rin. Okay, let us say. ICI created kasi raw inactive ang ombudsman. Kasi sino ang ombudsman at that time? Yung inappoint ni Duterte. Inactive raw. Sir, inactive sa media. Hindi kagaya mo ngayon, active sa media. Ang ibig kong sabihin ba, active yung ombudsman dati. Active, pero nagtatrabaho. Gumagawa ng katotohanan na mga hustisya. Meaning to say, yung mga government officials na involved sa mga kriminal na mga gawain, ay nagtatrabaho ang ombudsman dati.
Pero hindi lang active sa media. Ikaw, opposite. Anong ginagawa mo gayon bilang ombudsman? Namumuliti ka. Walang ginawa. Wala kang ginawa, Remulla. Kasi kung may ginawa ka, sana may nakulong na congressman sa flood control. Ikaw yung walang ginawa. Opinion ko ito ha. Ikaw ang walang ginawa. Pero active ka sa mainstream media. Kasi inaraw-araw mo nang magpa-interview. Active ka. Okay? Yung dating ombudsman, inactive sa media. Pero nagtatrabaho. Ikaw, hindi ka nagtatrabaho. Active ka lang sa media. Yun ang tunay. Opinion ko yan. Yan ang obserbasyon ko sa iyo. Okay? So, ngayon, you claim na active na kayo ngayon. Kasi dati hindi inactive yung ombudsman. Kasi ikaw yung pumalit, meaning to say, you are trying to say na active na ngayon ang ombudsman. So, if the ICI was created because inactive yung ombudsman dati, so, anong ibig mong sabihin? Bubuwagin na ninyo ang ICI ngayon? Kasi active ka na? So, meaning to say, we are spending money, itong ICI na ito, na bubuwagin lang pala ninyo ito. Bakit ninyo bubuwagin yan? Kasi active na kayo eh. Diyan na, nakakatawa nga eh. Hihintayin lang natin kung anong say ni BBM rito. Kasi sabi niya eh. So, ano pa ba? Tapos na ba ang kontrata ng ICI? Ano ba? Hindi ko lang alam kasi syempre yung yung hinire na mga independent mga dating government officials sa ICI, di ba? Mga dating government officials yan eh. Yung mga retired eh. Syempre si Azurin nandyan rin, no? Di ba? Dating chief PNP, naging ICI member yan. So anong ibig sabihin? Tapos na ba ang kontrata nila? Bubuwagin na sila kasi nandyan na si Remulla? Nagtatanong lang tayo ha. Ganyan po kapalpak itong administrasyon na ito. That's why it was created, is because at that time, we had a very inactive ombudsman's office when that was happening. It was vacant. Biniblame pa niya ang ombudsman ha. Yung dating ombudsman. Di ba? And it was not an active office for a long time. By the time that we hire 60 to 70 lawyers within the next 2 months, there may be no need for them to exist anymore. 60 to 70 lawyers ang hinire ng Administrasyong Marcos para magtrabaho ng ICI. Yan ang sa pagkaintindi ko ha sa sinabi niya. So within 2 months, malapit na ha. So within 2 months, we are no longer, we no longer need them anymore. Yan ang sabi niya. So anong tawag niyo dyan? So anong tawag niyo sa ICI na ginawa ni BBM? Propaganda. Yan ba ang ibig mong sabihin? Kayong taong bayan, kayo nang humusga. Kayo nang humusga. Ayoko nang i-elaborate ha. Ito, nagbablog po tayo ha. Kasi opinion natin ito. Pwede akong mali, pwede akong tama, but we are speculating na. Angle by angle sa sitwasyon ba? Angle 1, ito yung pwedeng mangyari. Angle 2, angle 3. Okay? So, kayo rin, mag-analyze kayo. Kasi, syempre, nagsasalita si Remulla. Ito, reaction ko ito sa sinabi niya. Okay? Wala kang pakialam dyan kung ano yung reaction ko. You cannot control kung ano yung iisipin ko sa mga sinasabi mo, di ba? Basta ako, yun ang ano ko, hinala ko, baka ganun. Okay? So, punta tayo dito. I will leave you with speech o vlog ni Atty. Harry Roque patungkol po dito sa Bukana Bridge na inangkin ni BBM na siya, legasiya niya ito. Okay, play. Atty. Harry Roque, pasok! Ay, magandang araw po sa inyong lahat ha. Kamusta naman po inyong Sabado ha?
Ako po ay ito, kumain na naman sa isang buffet, so tataba na naman ako, no? Well, bagay, matagal na naman ako mataba. Ang hirap humindi sa masarap na pagkain. At dito sa Europa, pag meron kang it-all-you-can, talaga naman po grabe ang kanilang it-all-you-can. Talagang hinsusuko ka kahit gaano kang kalakas sa kumain, hindi mo kaya ubusin ang mga putahe na inaahin nila. Anyway, by now po, napanood yun na yung sinabi ni BP Sara sa Dahig na nagpapasalamat siya sa kanyang tatay, kay PRRD, at sa gobyerno ng People's Republic of China para dun sa Bukana Bridge na inaangkin ng ating presidenteng bangag bilang bahagi ng kanyang legacy project. Naku, malinaw po nag-explanation ni BP Sara, no? Talagang kinakailangan po yung Bukana Bridge para maging viable yung coastal highway, no? At nang ma-bypass na nga yung pagdaan sa downtown ng Davao from north to south, no? And vice versa. Wala silang sapat na salapi at hindi naman na pwedeng mabigyan ng budget ng DBM, kaya ang ginawa ni Tatay Digong ay humingi siya ng tulong sa mga Chino, no? At ito yung sa ilang mga proyekto na napondohan sa ilalim ng tinatawag nilang mga BRI initiatives ng China, no? Itong Bukana Bridge. Hindi ko po alam ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan, nagpa-kending-kending pa doon sa tulay na yan, nagpa-picture-picture sa tulay na yan, at inangkin na kanyang legacy project. Dahil ba natapos sa kanyang termino? Well, pwede naman po yun, no? Pero wag naman niya sasabihin na legacy project niya. Kinakailangan, kilalanin naman niya na ang Tatay Digong ang humingi ng pondo sa China, ang nagbigay ng pera ay ang People's Republic of China. Paano niya aangkinin yun na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga Chino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo. Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, napahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Correct. Pero siyempre, dahil siya ay bangag, wika nga ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita kung bakit nakakahiya yun na inaangkin niya ang proyekto na pinondohan ng bansang inaaway niyang pilit. Talagang ganyan talaga mag-isip ang mga wala sa tamang pag-iisip. In any case, angkinin man niya yan, nagpasalamat naman si BP Sara sa kanyang tatay dahil siyang humanap ng paraan para maging realidad yung tulay na yan, at nagpasalamat siya, mas importante, sa People's Republic of China. Alam mo, hindi ko maintindihan dito sa ating gobyernong bangag talaga naman kung titignan nyo yung mga proyekto na ginagawa ng China sa lahat ng mga bansa sa Southeast Asia, katiting lang ang napupunta sa ating proyekto. Bakit naman magbibigay kasi ng mga maraming proyektong China, ganong inaaway sila ng ating presidente? At bakit inaaway ang mga presidente natin? Dahil nga talagang kumikiling sa Amerika sa paniniwala na miski siya ay bangag, susuportahan siya ng mga Amerikano dahil pinapayagan ng presidenteng bangag ang paggamit ng ating mga base militar pag nagkaroon ng putukan, gerang putukan sa panig ng Amerika at ng China over Taiwan. Siyempre, matagal na nating sinasabi na wala naman tayong interest na makisali sa ganyang digmaan, no? Pero ang importante, makita, ma-realize ang lahat ng Pilipino kung anong nawawala sa atin. Kung tayo'y nagpapalakas ng ating pagkakaibigan sa bansang China, makakakuha tayo na kasing daming mga proyekto, kasing daming mga turista na galing sa China. Yung Thailand, nasa talaga sa totoo lang. I mean, gustong-gusto ko rin ng Thailand. Pero in terms of beauty, wala pong laban yung Thailand. 35 million tourists. At siguro, 10 million tourists galing lang sa People's Republic of China. Mantakin nyo yung hanap buhay na nabibigay sa mga Chino ng 10 million tourists na magaling sa mainland China. At sino ba naman kasi ngayon ang may pera para magbiyahe, no? Kundi ang mga Chino lamang. Tayo, 300,000 tourists dahil nga sinasabi ni Gibutidoro, lahat ng Chino na nagpupunta rito may batas na automatic mga espiya sila. Bakit nga naman pupunta rito mga Chinong mga turista, gayong meron sila problema sa kanilang seguridad. Hay, naku talaga, gumising na tayo mga kababayan. Kapag ang presidente wala sa tamang pag-iisip, wala tayong mabuting mahihita. Mabuti na lang. Yung 6 na taon na naging presidente si Tatay Digong, kahit papano, naging maiging relasyon natin sa China at naging dahilan kung bakit napondohan ng mga Chino yung inaangking ngayon ni Marcos Jr. na Bukana Bridge. Pero malinaw po yan, pag-aangkin dahil walang sariling proyekto. Bakit naman magkakaroon ng proyekto yan? Alam naman natin na 1 trilyon
ang nawala sa pondo ng Kabanang Bayan, nakalaan sana sa flood control, linamon ng mga buwaya. Buwayang pinatataba ni Marcos Jr. para pumirma ng impeachment complaint laban kay Inday Sara Duterte. Yan naman pong realidad. Kaya napakatindi ng korupsyon sa DPWH, pinambibili ng katapatan ng mga kongresista, at mga senatong para matuloy-tuloy ang pag-aalis kay Inday Sara Duterte. Pagpapatuloy ko nga pala po yung mga detalye pa ng mga sinasabi sa akin na informante ko ng mga plano nila. Nung una, sinabi ko na sa inyo, tutuloy pa rin nila ang charter change dahil wala silang plano na bumaba sa pwesto ang Bangag Marcos Jr. pagdating ng 2028. At ang gagawin daw nila ay tatanggalin ang term limits. Okay, isa yan. Yung isa pang plano nila, gurgurin na ang oposisyon. At nabilang ko na nga po, sino ba ang gugurgurin nila? 3 mga nakaupong senador, 4 pala. 5 na. Bongo, Bato, Chis Escudero, Joel Villanueva, at saka si Jinggoy Ejercito. O di ba? Pag nawala yung 5 yan, 19 na lang ang natitira. At syempre, ibang mga senador dyan, matatakot, no? Ang matitira na lang sa minorya dyan, ilan na lang? Mawawala na si Bongo, si Bato, o si Jinggoy, o di ba? Pag nawala yan, o edi 3 nawala na, no? At konti na lang kinakailangan nila para makonvict si Sara Duterte at matanggal sa pwesto. At dyan papasok yung pangako ni Boying Rimulya na pag siya'y tinalagang ombudsman, sigurado niyang pakukulong itong si Inday Sara Duterte. Kasi ako naniniwala, kahit ganong mahilig mag-bend ng batas itong si Rimulya, dahil sinusuga naman niya yung sinabi ni, anong pangalan nung senador na may American citizenship, ay nako, kahit anong sabihin niya na the law can be bended, at nagsang-ayon naman itong si Boying Rimulya, ang katotohanan, the law is the law. The law might be harsh, but such is the law. Dura lex sed lex, no? Pero yun nga po, dapat kung susundin ni Ombudsman ang batas, hindi po pwedeng matanggal o hindi po pwedeng makasuhan ng kasong kriminal ang impeachable officer hanggang hindi sila natatanggal sa pwesto. Kaya nga importante sa kanila na bilin pa rin ang katapatan ng mga congressman. At kaya naman, napakadaming anomalya sa ating pantaunang budget. Now, hindi ko po alam kung talagang nasuri na ng mga Senado yung pantaunang budget natin para sa susunod na taon, no? Pero sa tingin ko, marami pa rin diyang nakapasok na mga kababalaghan dahil nga ngayon pa lang, inanunsyo na nila na pagdating ng Pebrero, bubuhay na pang na-off pa yung ano niya. Ang desisyon na guilty. At kapag natanggal na nga si BP Sara sa kanyang opisina, kakasuhan na. So yan po kanilang master plan. No? Pero ang nakakatakot... kasi matanggal si Bato. Matanggal si Bongo. Diba? Wala na si Chis Escudero. Si Joel Villanueva. Di ba? Mga kaso na ba? So, it will affect the votes kung matuloy ba yung impeachment trial o hindi. Siyempre, kapag mawala yun, matuloy yung impeachment. Kapag ma-impeach na si BP Sara, kakasuhan, ikukulong. So, sila na ang mananaig sa 2028 election. Wow. Grabe. Ay, nako. Ito lang yung masabi ko sa Administrasyong Marcos, ha? Lumaban naman kayo ng patas, di ba? Hayaan mo ang taong bayan ang magpili kung gusto nilang maging presidente yung mga manok ninyo. Kung hindi nyo kaya si VP Sara nakalabanin sa 2028, kung hindi nyo kaya, tanggapin nyo. Huwag nyo idadaan nyo sa impeachment, idadaan nyo sa ipapakulong yung mga kaalyado. Ay, nako. Ewan ko na lang. Buti sana kung yan ang gagawin lang nila. Pero talagang sinabi ng informante ko, talagang may planong gurgurin. Now, bago ako magtapos, alam nyo, hindi ako pumapatol doon sa mga chismis-chismis tungkol sa mga personal na bagay-bagay na mga ginagawa di umano ng mga politiko. No? Pero kakaiba itong sinabi ni Dean Chase tungkol doon sa tubig. It's too big. Too big time. Okay? Too big time. Well, sa akin po, ang konteksto naman yan, ang sabi ni Dean Chase, kasi nga po, yan ang nangyari sa isang sesyon
ng pulboronic session at sila nagpupunta sa mga sex parties. Kung totoo yan, talaga nakakadiri po at talagang yan po ay nagdadagdag na naman sa ating sinasabi na walang karapatang manatili ang presidente. Ang isang nagpapatubig at saka yun nga, di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? Mantakin nyo, anong mukhang ihaharap ng Pilipinas kung pagdating ng Disyembre sa susunod na taon, tayo pa rin, Disyembre ba o Setyembre? Kailan ba yung ASEAN Summit? Tayo pa rin ang chairman ng ASEAN. Paano naman sasalubungin ng ating presidente na ganyan ang usapan na siya ay adik at mahilig sa tubig, tapos kakamay siya kay Donald Trump, tatamay siya sa bagong Prime Minister ng Japan at kung sino-sino pa. Sus Marios at mga Pilipino, bigyan nyo naman ng dignidad ang ating bayan at tanggalin na natin sa pwesto yan. Hindi ko po sinasabi na gumamit tayo ng dahas. Sinasabi ko, gamitin lang natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang taong bayan para sipain sa pwesto ang wala na sa tamang pag-iisip. Matagal na naman natin siya binigyan ng pagkakataon na pasinungalingan ang sinasabi na siya isang cocaine addict. Pero ayaw naman niyang mag-hair follicle test na tanging pamamaraan para nga mapasinungalingan yung mga paratang sa kanya. So mga kaibigan ha, bigyan naman natin ang kahihiyan ng bansa natin at sana po ay gamitin na natin ang ating kapangyarihan bilang soberenyang people at tayo ay mag-people power na pangatlong beses dahil hindi tayo natututo sa ating kasaysayan paulit-ulit. Pwede ba? One last people power at hindi na natin sila pababalikin kahit kailan man. Sandali lang po ako ha, mag-suspox hour kasi nasa tanghalian po ako ngayon at sayang na... Okay, so ayan na po yung buong vlog ni Attorney Harry Roque. Okay? Kayo nang humusga guys. Okay? Kaya ba tinatanggal nila itong mga senador na ito kasi malabo sila sa 2028 na mananalo kay VP Sara? Diba? Hindi sila lumalaban ng patas. Mag-comment, react, anong masasabi nyo dito sa administrasyon na ito? Tama pa ba ang ginagawa nila? Kahit alam nila na isinusuka na sila ng taong bayan, pinipilit talaga nila na sila ang mamuno sa bansang ito? Okay, kayo na. Comment. Pabasahin natin yung inyong mga argumento. Like, share this video ha para kakalat sa taong bayan. At sa mga first time dito sa Donmar TV, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.